Bagyong Henry nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility habang ang susunod na bagyo na tatawaging Inday papasok sa bansa bilang isang super typhoon. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong patuloy na suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Webes, July 2, 2026, tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Depression Henry, ngunit hindi pa rin tapos ang epekto nito sa bansa. Habang papalayo ang bagyo, patuloy nitong pinalalakas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng malalakas na pagbugso ng hangin at pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Kanina, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 470 kilometers sa kanlurang bahagi ng Bacnotan, La Union o nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 45 km per hour at may pagbugso ng hangin na 55 km per hour. At may central pressure ito na 1,002 HPA. Patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 km kada oras papalayo sa kalupaan ng bansa. Magandang balita pa rin na wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa alimang bahagi ng ating bansa. Bagamat nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Henry, patuloy initong hinihigop ang southwest monsoon o hangin habagat dahilan upang makaranas pa rin ng malalakas na gale force o bugso ng hangin ang ilang bahagi ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon at Pimaropa. Sa mga susunod na araw, mananatili pa rin malakas ang pagbugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Pangasinan at Zambales kasama ang Bataan at Palawan. Patuloy na magiging katamtaman ang alon sa ilang baybayin ng bansa na maaring umabot sa 2.5 metro ang taas ng alon sa lugar ng Kalayaan Island, kanlurang baybayin ng Pangasinan, kanlurang baybayin ng Zambales. Samantala hanggang 2 metro naman ang taas ng alon sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Sur, La Union, Lubang Island, Hilagang Cagayan, Ilocos Norte, Kanlurang Bataan, Batangas at Palawan. Pinapayuhan ang mga mangingisda at malilit na bangka na huwag pumalaot kung hindi naman kinakailangan. Mga kababayan, para sa track and intensity outlook sa forecast ng Pag-asa, inahasa ang magpapatuloy ang paggalaw ng bagyong Henry, pakanlurang hilagang kanlurang papalayo sa bansa. Habang tinatahak nito ang West Philippine Sea, inaasahang unti-unti itong lalakas at maaring maging isang tropical storm sa mga susunod na araw. Pagkatapos ito, inaasahang mapanatili nito ang lakas bilang isang tropical storm habang nagpapatuloy ang tinatahak na landas. Bagamat papalayo ang sentro ng bagyo, binibigyang diin ng Pag-asa na posible pa rin makaranas ng pag-ulan at malalakas na hangin ang ilang lugar na nasa labas ng forecast track dahil sa pinalalakas nito ang hanging habagat. Samantala, isa na namang malakas na sama ng panahon na mahigpit na bidamatayan ngayon ng Weather Agency sa Western Pacific habang tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Depression Henry. Nakatutok naman ngayon ang pansin ng mga meteorologists sa isang bagong tropical disturbance na sa hilagang bahagi ng Micronesia. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Japan Meteorological Agency, inaasahang lalakas ang sistemang ito bilang isang tropical storm ngayong araw at sa kasalukuyan taglay nito ang maximum sustained wind na 55 km kada oras at may pagbugso na hanggang 70 km kada oras. At kumikilos pa kanluran sa ibabaw ng mainit na karagatan ng Western Pacific, isang lugar na kilala bilang favorable na mabilis na paglakas ng mga bagyo. Batay sa mga long-range forecast model kabilang iba't ibang international weather agencies, inaasahang tatahak ang sistema sa kanluran hanggang kanlurang hilagang kanluran direksyon. Halos kapareho ng naging landas ng dating bagyong Francisco. Gayunpaman, may ilang forecast scenario na nagpapakita na kung lalakas ang high pressure area sa paligid ng Japan, maaring bahagyang lumihis ang bagyo at lumapit sa extreme northern Luzon bago ito tuluyang kumurba pahilagang silangan. Bagamat hindi pa ito ang pangunahing forecast track, isa itong posibilidad na patuloy na minomonitor ng mga eksperto. Mas kapansin-pansin ang posibilidad ng matinding paglakas ng sistemang ito. Batay sa kasalukuyang forecast guidance, maaari itong umabot sa Category 4 hanggang Category 5 na super typhoon na mahigit 220 km kada oras ang lakas at antas na maituturing na isang napakalakas na typhoon. Mahalagang tandaan na ang forecast na ito ay nakabatay pa lamang sa mga numerical weather models. Maaari pang magbago ang eksaktong lakas, direksyon at maging epekto habang patuloy na lumalakas ang sistema sa mga susunod na araw. Sa ngayon, wala pang direktang banta itong sa ating bansa. Subalit, kung magpapatuloy ang kasalukuyang forecast at makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ay bibigyan na local name na Inday. Ang ika-9 na bagyo na posibleng pumasok
ngayong buwan ng Hulyo at ikalawang bagyo naman para sa ngayong buwan. Kahit hindi direktang tumama sa bansa, posible pa rin palakasin nito ang hanging habagat na maaring magdulot ng mas malawak na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dito ay posibleng pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan, biglaang pagbaha, pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at mas maalo na karagatan sa mga baybaying lugar. At tumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 23 verse 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Tulad ng isang pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa, ang Diyos ang ating gabay at tagapag-alaga sa bawat araw. Sa gitna ng mga bagyo at pagsubok, maaari tayo magkaroon ng kapayapaan dahil alam nating hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang pag-iingat at patuloy na lumakad ng may pananampalataya. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. At yan po ating update sa panahon. Kung nais yung manatiling updated sa bagyo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng ating Panginoon hanggang sa susunod na ulat panahon.